Sa kauna-unahang pagkakataon sa modernong kasaysayan, isang nakapwestong Pangulo ng Estados Unidos ang naging testigo sa pagdinig ng Supreme Court. Alamin po natin kung sino ito mula kay Washington correspondent Rose Papa-Angeles. Dininig ng US Supreme Court ang oral argument sa Trump versus Barbara, isang kasong sumusubok sa konstitusyonalidad ng utos ng Pangulo na higpitan ang birthright citizenship sa bansa. Ang dekada-dekada ng polisiya sa ilalim ng 14th Amendment ay nagbibigay ng US citizenship sa mga batang ipinanganak sa lupa ng Amerika. Batas ito na gustong wakasan ng Trump administration. Sa hindi pa ginagawang aksyon sa modernong kasaysayan, dumalo si Pangulong Donald Trump sa hearing Miyerkules ng umaga. Umupo siya sa public gallery habang pinapakinggan ng mga hukom ang apela ng Trump administration sa pagharang ng mababang hukuman sa nasabing polisiya. Habang inilalahad ang mga argumento, nagpahayag ng pag-aalinlangan ang karamihan sa mga hukom, kapwa conservative at liberal, tungkol sa basihang legal sa pagbawi ng matagal ng citizenship interpretations. Matatanda ang inisyu ni Trump ang kontrobersyal na executive order sa unang araw ng pagbabalik niya sa pwesto. Batay sa polisiya, inutusan nito ang mga ahensya ng gobyerno na huwag kilalanin ang pagkakamamamaya ng mga batang ipinanganak sa US na may mga magulang na pumasok ng iligal sa bansa. Gayon din kung ang mga magulang nila ay temporary residents pa lang. Sakaling ipatupad, nasa 250,000 na mga pinanganak sa US bawat taon ang maaapektuhan. Ayon kay Immigration Attorney Charles Cook, hindi bagong bagay ang birthright citizenship sa mundo. Birthright citizenship doesn't make us unique in the world. There are dozens and dozens of countries that have birthright citizenship. And do we really want to be like the countries that don't? Saudi Arabia, Iran, most of the Middle East. Do we really want to be like those countries? And because what that means then is a permanent underclass of people that are born here, that are not necessarily citizens of their parents' birth country, and therefore are stateless. It makes no sense, and it's directly contrary to the underlying principles of who we are as a country and our Constitution. Anya, hindi makatuwiran kung babawian ng administrasyon ang birthright citizenship. Well, I would not panic about the outcome of this case. I think the outcome is set already. We already believe and know that the Supreme Court was not going to overturn birthright citizenship. So my advice would be relax. Focus on more important things in your life. This is one thing that I do not believe you have to worry about. Tumagal ang makasaysayang hearing ng halos 2 oras. Inaasahang maglalabas ng pasyang hukuman sa summer. Bago dumating ang pagpapasya, sinabi ni Cook na walang dahilan para kabahan. Sa labas ng courthouse, nagprotesta ang mga taga-suporta at mga kontra sa nasabing polisiya. Bagay na nagbibigay diin sa malalim na debate ukol sa immigration at ang karapatang kadikit ng birthright citizenship. Rose Papa-Angeles, Net 25, Washington, D.C. para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.